Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition at ngayong araw po ay June 14, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Justice. Nasaan ang hustisya doon? And yung scripture po natin ngayong araw is Deuteronomy chapter 32 verse 4 and yung sabi po sa ating concept na justice is justice, also known as God's righteousness, in His perfect moral character expressed in action, it means that God always does what is right, fair, and consistent with His holy nature. He upholds moral order, punish evil, and rewards obedience. God's justice assures us that no wrong escapes His sight and that He will bring all things into account. In Jesus, God's justice and mercy met He paid for sin so we could be forgiven without compromising divine righteousness. Justice is not just what God does, it who He is. And yung scripture po natin na Psalms 89 verse 14 na righteousness and justice are the foundation of your throne. Stand fast, love and faithfulness go before you. Sa Tagalog po, ang kaharian mo ay makatarungan, siligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas ang pag-ibig, ang katapatan, ang mamahala mong ginagampanan. And yung teaching number 1 po natin na God's justice prevails over injustice. Sabi po dito na yung justice ng ating Panginoon Diyos na ito po ay lahat ay ma-prevail. Lahat po ito ay masusolusyonan, lahat po ito ay may judgment na mangyayari. But yung mga injustice na over sa injustice nga po. And teaching number 2, God's justice punishment the wicked. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos, yung mga justice niya po is talagang may punishment. Yan po. And teaching number 3, God's justice passes over those in Christ. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos, yung mga justice niya po ay hindi lang po yan basta-basta na may judgment po talaga yan. But yung ating Panginoong Jesucristo na nagpas lahat po ng justice niya, lahat ng mga kasalanan natin is talagang pupunta lahat sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo nung niligtas niya po tayo. And application number 1, speak up even when it requires sacrifice. Sabi po dito na tayo po ay talagang magsabi. Kasi po minsan, di ba, hindi tayo nagsasabi talaga ng totoong justice na hindi natin masabi yung katotohanan, but dapat talaga mag-speak up tayo, ipaglaban natin yung justice na yun, even when it requires sacrifice, kahit may sacrifice na mangyayari. And application number 2, fight for fairness and justice at all times. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lumaban tayo sa fairness, yung dapat may fair na magaganap and dapat na may justice na magaganap sa lahat ng bagay sa all times na paglalaban natin ito. And application number 3, love without compromising justice. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na mahalin natin, dapat nating mahalin yung mga justice na dapat talaga without compromising justice, na mahalin po natin talaga yung justice na ipaglalaban natin ng fairness and may justice talaga. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.